Alright mga kapatid, dito po nainis si Manang Claire. Dito sa video na to. Ang title nito, no, OMG, ambush interview kay Inday. Breaking news sa kapasok lang, BP Sara, ambush interview, good luck. Yan po ang ating panonoorin na galing sa Balitang Pinoy TV. Mga kapatid, simulan na po natin, wala nang paligoy-ligo. Update ho tayo. May kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo, malubha. Good luck sa kanya. Yun pala yun. So parang na-insulto si Manang Claire, no? Kasi ganito, kung wala naman sakit si PBBM, pwede naman na ipakita nilang wala naman sakit no? Ba't nagtatatawa kayo? O ito, magsasalita na si PBBM, ito katabi ko. O kaya pupunta, haharap dun mismo, siya mismo ang kakausap sa mga magtatanong, di ba? Ano bang nangyayari ngayon? Wala nang PBBM kaming nakikita. Nagbakasyon ba? Pumunta ba ng Pampanga? Pumunta ba ng New York? Ang gulo nyo. Okay, tuloy tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. Okay, Palike po, ayan no. palike. At heto, Thank you. panibagong vlog at panibagong reaction video patungkol po dito. Inambush interview itong si Vice President Inday Sara Duterte at ayaw niyang pangalanan ang mga kumakampi sa kanya ng mga kandidato, no? Kasi po babatikusin na naman nila, gigipitin na naman ng administrasyon na ito. Mamaya ipapakita ko ang full interview, ambush interview ni VP Sara. Okay? At ngayon, ito yung pinakamatindi. Galit na galit ang House of Representatives, no? Itong mga mambabatas. Dismayado sa panghihimasok di umano dito sa Korte Suprema patungkol po sa impeachment process ni VP Sara. O, ayan. So, ano sila? High blood. Ganito yon. Unconstitutional nga. Unconstitutional. Unconstitutional. Ano ba yun? Hindi nga, labag sa batas. Unconstitutional. Ano ba yan? Hindi talaga ako. Di ko mabasa. Pero nagcha-challenge ako doon ang unconstitutional ba yun? Basta yun na yun, ano? Oo. Kasi nga, yung ginagawa nila dyan, parang fishing expedition lang. Wala silang maipakitang sapat na ebidensya na magpapatunay na karapat-dapat pong i-impeach si VP Sara. Supreme Court, yun na lang ho ang tanging matatakbuhan ng taong bayan sa ngayon kasi ito pa lang yung patas na akala nila DDS pero hindi naman po. Nagkakataon lang na doon kumakampi sa tama itong mga taga-Supreme Court. Kumbaga patas, kung tinitignan nila kung ito yung tama, ito lang, no? Ngayon, naggagalaiti daw lahat sila doon. At tignan natin sa susunod mga kapatid kasi parang gusto nilang palitan yung speaker nila doon Kung si Arroyo ang magiging speaker niyan, alam ko suportado niya si VP Sara. Magkakaalaman. At itong nasa picture na to, disclaimer lang po, ano ba talaga? Yan na po ba talaga si PBBM? Nagtatanong lang po. No? Baka naman AI lang yan. No? Tuloy tayo Galit na ang mga congressman sa Supreme Court. Ayan at panoorin natin si Tinyo, yung mga kalaban ni VP Sara dyan. Panoorin natin yan. Pero like and share muna tayo dito kasi para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon, no? Sa mga kalaban ni VP Sara. At heto, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time, subscribe na po kayo. Okay? Kasi libre lang yan, walang bayad yan. Updated pa kayo. Okay? Ito, punta tayo dito kay VP Sara. Ambush interview ni VP Sara patungkol sa usaping politika. Ito yung sagot niya ni VP Sara. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat na lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tine-threaten, Ginigipit. ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Correct. Dahil wala pa namang filing ng Candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Yan, nandun lang. Sa susunod na taon. Ayan.
Yes, ma'am. SB9 With News. regards sa itong araw ng kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, nga nagsakripisyo itong mga war veteran, that we will continue to remember their sacrifice, especially, ma'am, kanisa itong mga kabataan-unan po. Okay. Napakahalaga ng ating commemoration ng Araw ng Kagitingan ngayong araw na ito dahil kailangan natin maalala at kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina doon sa aking speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Pangalawa, yung Yun, magandang dahan-dahan na pagbalik ng insurhensiya. No? Nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupong NPA. At pangatlo ay yung Actually, no, yan ang isa sa mga pinakadahilan bakit ang daming gustong maibalik ang mga Duterte sa administrasyon. Dahil sa mga NPA. Wala eh. Yung panahon po ni former President Duterte, nawala na kasi yan eh. Oo. Yan, yung problema na yan. Ngayong pagbalik ni yung si Bongbong Marcos na ang naging presidente, wala eh. Bumabalik itong mga sakit sa ulo ng mga tao itong mga NPA na to. Mag-real talk tayo dyan. Buti nabanggit yan ni BP Sara sa totoo. Tsaka may na-reactionan ako dati sa news din. Nananawagan si PBBM na bumaba yung mga taga-bundok. Yun na nga yun, ano. Tapos parang binigyan niya ata ito ng mga parang 30,000, 40,000. Depende po sa ata sa kalagayan. Sinearch ko pa dati yun na, bakit ganon? Yung mga NPA, ng mga pinababa, mga sumuko, okay naman, tagumpay ho natin yun. Pero kung tutulungan nyo pa sila at bibigyan sila ng mga malalaking pera, aba, parang, para sa akin, sumuko, tapos, binigyan nyo pa ng pera? Paano naman yung mga hindi NPA? Yung mga mahihirap, lalo nating mga kababayan. Yung tipong 100 to 50, 150 pesos lamang o hanggang 200 pesos. Yung iba mas mabababa pa ang kita nila sa isang araw. Yung mga nag-i-scrap, patawag doon, titinda ng bote bakal. Hindi ho sila NPA, hindi sila mahawak ng mga relba, mga beng-beng. Dapat mas karapat dapat po silang bigyan ng mga 30,000, 20,000 kaysa doon sa sumuko. Siguro yung sumuko pwedeng bigyan pero kayong bahala, wag lang naman ganun kalaki. Unfair naman sa mga tapat sa ating bayan. Yung mga hindi nagrebelde, 'di ba? Kayo mga kapatid, palike po ng ating video, makikisuyo lang po. Yun lang ho para sa akin. Dapat patas itong Pilipinas. Nagrebelde na nga, pinababa nyo na nga. Yun lang po hindi ko maintindihan. Siguro baka nga mahina ang aking pag-iisip. Pero kung meron mang karapat dapat na bigyan, yung mga mas mahihirap nating mga kababayan na halos 50 pesos, magkaroon lang ng 50 pesos, 100 pesos sa loob ng isang araw, okay na sila dun. Yung mga walang bahay, o mga homeless, di ba? May mga, minsan, ayoko na lang magkwento. Kahit tip, hindi ko na ibibigay kung ano yung sasabihin ko. Pero mas maganda ho, tulungan ho natin yung mga said pa. Kaysa yung mga NPA. Salamat, nagbago o sumuko. Achievement yan ng gobyerno, pwede. Pero kung bibigyan mo pa ng 30,000, 40,000, 50,000, ay, hindi na ho pwede yon mga kapatid, no? Parang may narinig pa ako, 100,000 dati binigyan eh. Parang ni-reaction video ko rin yun eh. Ang Pinas News Insider, mahirap na kasi magalukay sa aking mga YouTube ay sa mga video ko, no? Pero matagal na ho yun, parang 3 years ago na. Totoo lang. Ring ng Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na yung grupo ng MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan at nakikita nila mabagal
yung Sobra. pagbabago doon sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. We have Sir Argel from GMA. Sir Argel? Ma'am, good morning po. Ma'am, sa papatuloy po na krisis ngayon, lalo na sa enerhiya at sa langis, ma'am, ano ba yung dapat na hakbang na gagawin pa ng pamahalaan kung maibsan itong nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Sa krisis ng langis, ma'am, ano ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para Tama. tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan Tama. dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Thank you. Last question. So ibig sabihin magpasa hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang matibay na aksyon ng gobyerno. Tangina, tapos sabihin mo BBM, BBM. Basta kami BBM. Wala na nga. Ano pa bang naitutulong ng ating PBBM ngayon? Ng PBBM nyo pala. Wala na po eh. Ayuda. Mauubos yun. Kailangan konkretong aksyon para dito sa atin. Eto na, may papakita muna ako sa inyo. O, ayan, mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ano bang nakalagay pa? Ang gusto kasi ni BBM ay pa-party-party. O, sino to? Si Muntulpo ba to? O. Ganito dapat, 'di ba? Ito ang matinding pahayag ng veteranong broadcaster na si Ramon Tulfo matapos niyang balikan ng isang video noong Nobyembre 2025 na may kinalaman sa umano'y pag-aresto sa mga sangkot sa DPWH flood control scam. Isang isyong matagal nang iniimbestigahan dahil sa aligasyon ng Ghost Project at malawakang anomalya. Sa kanyang post, binigyang diin ni Tulfo na lumipas na ang ilang buwan mula nung lumabas ang naturang video. Ngunit, tila kulang pa rin umano ang konkretong aksyon laban sa lahat ng sangkot. Itong video ay lumabas noong November 21, 2025. Nakikita naman natin sa petsa ng Mr. Quality Vlogger. Sabi ng Pangulo ay aarestuin na ang mga sangkot sa DPWH. Diba? Natatandaan nyo yun. Pero may nakikita ba tayo? Wala, diba? Tuloy natin. Kasunod nito, diretsahan niyang kinwestiyon kung bakit umano iilan pa lang ang napapanagot. Bakit sina former Senator Bong Revilla at Sara Diskaya lang ang naaaresto pa? Tama, di ba? Bakit wala pa yung iba? Sa parehong pahayag, hindi rin napigilan ni Tulfo ang magbigay ng matinding puna sa liderato. Mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ang gusto kasi ni BBM ay party-party lang at biyahe-biyahe lang. Perks of office without responsibilities. Ayan, may mga comment mga kapatid, ano? Yan. Pinost ito ng ang balita ngayon. Naisingit ko lang, di ba? Ano namang ginagawa ng Pangulo natin? Ninyo pala, no? Hindi pala natin. Ako, wala akong wala eh, wala. Ewan ko pa. Ang tigas naman ng damdamin mo at kaisipan mo at pag-unawa mo kung hindi mo pa rin nakikita. Wala na pong ginagawa ang gobyerno natin, hindi na nga ho natin nakikita si PBBM. Nasaan na? Buhay pa ba? Kung buhay pa, ipakita nyo lang. Charan, eto ako, sinong nagsasabing tegi ako? Ako ay buhay, ako ay nandito. Ha 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 ha. Mga ganon. Labas kayo ng AI. Wala na. Yung mga sundalo natin, kapulisan, ako po ay simpleng mamamayan lamang. Kung may mga puso pa kayong natitira sa inyong mga puso, atay, balon-balunan, dignidad, ano pa bang tawag dyan? Kung nakikita nyong may pagkakamali na at nangangamoy puro kasamaan na, wag na po kayong dumikit dyan. Wag ho natin isipin yung mga pangsarili lang ho natin. Isipin ho natin yung magiging future ng Pilipinas. Future ng mga susunod na henerasyon ng mga kamag-anakan nyo. Madali ba? Mahirap bang intindihin yun? Napakadali eh. Diba? Tuloy tayo. With sa latest WR numero survey, you are leading for the presidential days 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Yun. Dahil unang-una, mahal. Actually, si BP Sara, walang RT-RT, mainit yan, no? Pero nagpapa-interview. Yung
Ay, oo nga, no? Pansin nyo, may araw. Dapat may nagpapayong dyan. Vice President yan. Kita nyo naman pag umarap. Yung iba niyan, baka bababa pa sa tricycle. Kunwari sa tricycle i-interview eh. Baka may mga... baka gagawa na naman ng ibang mga... ito muna tayo. Pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo Tuloy-tuloy ba tayo. talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita dyan sa iba't ibang komunidad natin sa buong bansa. Pero, sabi ko nga, lagi, nagpapasalamat ako at kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Alright, thank you. Libreng sakay daw po ma'am, magpapatuloy pa po ba daw amidst the oil crisis nga to ang nasinati karon ma'am? Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay merong proyekto na libreng sakay para sa lahat. At ito ay isang proyekto na sinimulan namin noong 2022 dahil nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan in terms of savings sa daily expenses nila. At ito ay tutuloy, lalo na ngayong merong krisis at merong sobra at bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. VP, update na lang dun sa 2028 elections. May ano ka na ba? Initialist sa 12 senatorial slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2028. Maybe can you name them po, yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tinethreten, pinafailan ng kaso, inaatake. Kagaya ni Marcoleta. Di ba? Hindi ko sila papangalanan. Yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tinethreten, pinafailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Sa susunod na taon. Last na lang, VP, kailan ang right time na i-declare mo yung vice president mo? Running mate mo, right time, kailan? Depend kung ready, kung meron na, dahil sa ngayon wala pa naman ako vice president na candidate na kasama. Kung meron na at ready na siya, na magpahayag na siya ay tatakbo bilang vice president. Si VP Sara, ingat na ingat rin kasi ayaw niyang masira ang kanyang maging running mate. Dahil ang daming umiinit dito kay VP Sara Price, oil prices na. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo, malubha. Good luck sa kanya. Thank you. Thank you. PBBM, good luck raw sa'yo. Good luck sa health mo. Ang gaba, dili magsaba. Ay, ito naman, panoorin natin itong mga taga House of Representatives. Nagalit na sa Supreme Court. Ito kasi sa tingin raw nila, nakikialam ang Supreme Court dito sa impeachment proceedings sa Kamara. Ganyan po ka praning itong Kamara. Ito, panoorin natin. Sumusobra na raw ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment proceedings laban kay VP Sara sa Kamara. Ayon sa ilang kongresista, sana raw ay respetuhin din ng Supreme Court ang kanilang proseso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
Dismayado ang ilang mambabatas sa naging aksyon ng Korte Suprema sa impeachment campaigns ni VP Sara. Dismayado talaga sila kasi nautakan sila ni VP Sara eh. Nautakan sila ni VP Sara. We have noted yung kanilang mga decisions sa Duterte versus House of Representatives. And yes, dismayed tayo sa kanilang mga decisions dahil overstep. Bakit kayo dismayado? Karapatan rin naman yan ni VP Sara eh. Respetuhin nyo rin yung powers ng Supreme Court. Di ba? Hindi lang kayo ang may kapangyarihan sa gobyernong ito. Tandaan nyo yan. Na nga ng O kung sasabihin ninyo na respetuhin ng Supreme Court ang aming proceedings dito sa House of Representatives. Hindi nga kayo marunong rumispeto ng Vice President ng Pilipinas. Yang kulot na yan, para sa akin, kupal yan. Yun lang. Hindi, sa tingin ninyo, kung hindi kayo nilirespeto ng Supreme Court, deserve nyo yan. Deserve nyo. separation of powers ng executive, judiciary, and legislature, yung pag-decide nila ng merits ng case ng Duterte versus House of Representatives. Ang ikinatatakot nilang mangyari ngayon ay ang maging sunod-sunuran na lang ang Kamara sa hukuman. Tila sumasobra yung intervention ng Supreme Court sa impeachment, na dapat ay exclusive na poder ng isang co-equal branch ang Kongreso. Kaya nga, ang suma total nito, dahil sa panghimasok ng Korte, kahit dun sa mga detalye na ng rules ng impeachment, ay napagkakait sa publiko. Kahapon, naglabas ng kautos ng SC na nagmamandato sa Kamara na magpaliwanag kaugnay sa mga petisyong doon sila nagalit. Hiningan sila ng paliwanag. Nagalit sila. Wala palang boses. Ayun. Ang sinasabi ko kanina, nabayaran sila, kaya sila nagkakaganyan. At ang nakikita ko din dito, alam talaga nila yung tama at mali. Ang problema doon sila sa mali, kumakampi. Yun ho ang totoo. Gusto nila doon kasi nga, baka nga may maleta. Ito yung opinion ko lamang. Kasi ikaw nandiyan ka, imposibleng hindi mo nakikita ang kalakaran dyan. Alam mo ang kalakaran dyan. Ang problema, bumabaha ng maleta. Yan lamang po mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang po tayo, no? Karapatan ni Bibi Sara kasi nasa konstitusyon din naman yan. Labag yung ginagawa nila dahil parang fishing expedition lang. Wala naman mga sapat na ebidensya. Yung about sa Piatos, Mary Grace Piatos, etc. Katulad ng mga ganon. Alam na rin nila yon. Ang problema, nagbubulag-bulagan sila. Kasi nga, may utos sa taas na kailangan asikasuhin nyo ng pabagsakin si BP Sara. Kasi nga, baka si PBBM ay gumraduate na. Ayun po ang nakikita natin. Ito'y vision ko lamang. Kaya siguro madaling-madali sila. Pero inyo doon sa 100 million, etc., nagkakandara pa sila sa impeachment. Tapos yung sa flood control ipagpapaliban. Diba? Mga gago talaga yung mga yan. Itong administrasyon na to, kung tatanga-tanga ka, BBM ka pa rin, di ba? Oh my God, we're back again.